My name is Arun Gogna. If you've noticed, Arun is not Filipino. Hindi siya Filipino name. Arun is Indian name. Ang ibig sabihin, araw. Meron akong Indian name kasi ang tatay ko ay Indian. Yung nakamotor. Ha? Ang tatay ko Bombay, pero ang nanay ko Filipina. Kaya huwag kayong magulat na napakagaling ko magtagalog. Malalim pa ako magtagalog. Sana ako yung inyong matanto, madalumat. Ha? So I'll give the first talk and then later Father Albert will give the second talk. This is my topic. Can we read Psalm 62 verse 6? But before we read it, can I ask you, sino sa inyo rito, huwag kayong mahiya, taas nyo lang ang kamay nyo. Sino sa inyo rito nagbabasa kayo ng Bible every day? Every day, taas ang kamay. Look around, look around. Ayan, meron. Thank you, very good. Sino sa inyo rito nagbabasa ng Bible kahit once a week lang? Once a week. Huwag mahiya, taas ang kamay. Yan, dami. Very good. Once a month, once a month. Huwag kayong mahiya. Once a month. Ayan, very good. Sino rito nakakita na ng Bible? Ay, salamat. No? Kahit paano, nakita nyo na ang Bible. But today, we are going to read the Bible. This is in Psalm 62 verse 6. Can you read with me together? He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall never be shaken. Sabihin nyo sa katabi nyo, you shall never be shaken. Dito sa pagbasang ito, Jesus is your rock, your redeemer, and your refuge. Tatlo yan. Ha? Pag gusto natin pag-usapan ng pagtubos, redemption in English, kailangan natin pag-usapan yung dalawa pa. Kaya here, it says that Jesus is my rock, He is my salvation, He is also my fortress. He is your rock, He is your redeemer, He is also your refuge. Kaya may tanong ako sa inyo, bakit kayo nandito? Bakit kayo pumunta sa recollection ito? What do you want God to do for you? Sana meron kayong dalang panalangin, tapos sa recollection na ito, ibibigay nyo sa Panginoon. At ang panalangin ko at gusto kong i-claim ninyo, pag uwi nyo, bit-bit nyo na ang sagot sa inyong panalangin. Amen? So let us begin with the prayer. Pero, I would like you to really put yourself into, what do you want God to do for you? Alam niyo si Bartimeus, yung bulag, naghihintay siya sa paglabas ni Jesus. Paglabas ni Jesus doon sa Jericho, sumisigaw-sigaw siya, Son of David, Son of David, have mercy on me. Sigaw ng sigaw yung bulag. And then Jesus stopped. Tumigil si Jesus. Alam niyo ba, si Jesus nagmamadali. Pag binasa niyo ang Biblia, 3 taon lang siya nag-minister. Nagmamadali siya. Pag tumigil siya, may ibig sabihin yan. Ha? So pag binasa niyo ang gospel, tapos bigla siyang tumigil, ang lakas ng impact nito. So si Jesus biglang tumigil. Tapos sabi niya sa mga disciples niya, tawagin niyo nga yun. Yung maingay. Sa school, ganun, di ba? Tawagin niyo maingay. Tawagin. Paglapit ni Bartimeus, bulag, ha? Kitang-kita ni Jesus bulag. Paano niya nakita? Inalalaya na nakapikit na gano'n. Alam niyo, minsan ganyan ako eh. Papark ako sa mga PWD. Ako nagmamaneho. Paglabas ko, gaganyan-ganyan ako doon. Yung guard talagang nagugulat. Kasi nakapark ako. Tapos lumabas ako. Nabulag. Grabe. Ganun siya. Tapos tatawanan ko siya. Hindi, PWD talaga ako. Papakita ko yung PWD ko. Bulag. Lumapit kay Jesus. Obvious, alam niya bulag. You know what Jesus did? Jesus asked a question. What do you want me to do for you? Grabing tanong, ano? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kung ako yung bulag, alam niyo sagot ko? Obvious ba? Pero hindi obvious eh.
Kasi pwedeng hindi yun ang gusto niya. Kasi gusto niya bulag lang siya habang buhay para umaasa siya sa mapalimos. Pwede kasi na ang gusto lang niya, limos. Ayaw niyang gumaling. Kaya ang tanong ni Jesus ano ba talaga gusto mo? Sigaw ka ng sigaw. Tinatawag mo ako. Inabala mo ako. Nagmamadali ako para iligtas ang buong daigdig. Tumigil ako para sa iyo. Anong gusto mo? What do you want God to do for you? Why are you here? Ba't ka nagbayad para pumunta rito? Tell that to Jesus. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Can you close your eyes, bow down your head? God is here. He loves you. He cares for you. And He is here. He stopped everything He is doing to be with you. He is in front of you now. Nasa harapan mo si Jesus. Tuwang-tuwa kasi nandito ka. Pero meron siyang tanong sa iyo na ang nais niya ang katotohanan. What do you want me to do for you? Brothers and sisters, in your silence, tell Jesus. Tell Him, what do you really want Him to do for you? Tell Him, do not be afraid. Do not run away from Him. You need to tell Him. Even if it is impossible, tell Him. He is listening. Lord, listen to the cries of my heart. Ito po ang mga nais ko mangyari sa akin. And I am claiming them, O God, that you are not just listening. You are moving creation right now to answer my prayers. Because you are Almighty God and you care for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will bring home an answered prayer today. In your name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, your prayers will be answered. Jesus is your rock, your redeemer, and your refuge. He is your rock, your redeemer, and your refuge. Let's begin with the rock. Sabi nyo nga, rock. When we talk about rock, we usually equate it with trials. Pag sinabi nating rock, ganyan kaagad. O kaya, sagabal sa buhay. Sino rito, huwag kayong mahiya, taas yung kamay niyo. May problema kayo, maliit o malaki. Taas ang kamay. Sino rito katabi niya ang problema niya? Ha? Mabatukan ka dyan ang katabi mo. Ha? Let me teach you a very practical way of enduring trials. Ha? Maraming paraan. Paano tayo
magtatagumpay sa problema ng buhay. But let me teach you one. Look at the screen, everybody. One practical way of enduring trial is to compare your trials with others. Compare your hardships with others. Luluwag ho ang dibdib niyo. At masasabi mo, mapalad pala ako. Sinisipon ka ba? Mapalad ka, may sipon ka lang. Yung iba, nasa hospital na. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, mapalad ka. Nagpapapayat ka, mapalad ka. Bakit? Pag nagkaubusan ng pagkain, yung mga payat, patay na. Ikaw, papayat pa lang. Mapalad ka. Sino rito may problema sa pera? Huwag kayong mahiya. Taas ang kamay. May utang. Ayan. O hawakan mo ang katabi mo. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Lahat kasi. Sabi mo sa kanya, friend, kahit wala kang pera, sanay ka na. Ay, kahit wala kang pera, nakangiti ka pa rin. May mga kilala kayong gano'n? Tawa ng tawa. Wah! Wah! Ba't ka tawa ng tawa? Ha? Wala akong pera. Diba? Mapalad ka. Kasi ikaw, wala ka lang pera. Yung kilala mo, wala ng pera, wala pang itsura. Ha? May problema ka sa pamilya? Nako, alam nyo, may kaibigan ako. Sinulatan niya ako minessage niya ako, tapos pinadala niya sa akin sulat. Sabi niya, bro, pagka nag-talk ka tungkol sa problema ng pamilya, tapos yung mga tao may mga problema, gusto ko basahin mo yung kwento ko. Para ano? Para makita nila mapalad sila. Na yung problema nila sa pamilya, walang-wala pag kinumpira nila sa akin. So ito po, gusto nyo marinig? Kwento niya, ha? Sinulatan niya ako nilagay ko rito Ito sabi niya, kailangan kayong sumunod, ha? Kailangan nyo sundan, baka malito kayo, ha? Ilang taon na ang nakararaan, nakilala ko ang isang biyuda na may isang dalagang anak. Okay? Nagpakasal kami ng biyudang ito. Kaya nagkaroon ako ng isang stepdaughter. Hindi nagtagal, pinakasalan ng biyudo kong tatay. Kasi namatay din nanay niya Yung tatay niya biyudo. Pinakasalan ng biyudo kong tatay ang stepdaughter ko. Grabe, no? Kaya ang nangyari, ang stepdaughter ko ay stepmother ko rin. At ang tatay ko ay stepson ko rin. Ha? Sunod lang kayo, ha? Ang misis ko ay naging mother-in-law ng kanyang father-in-law. Biyenang babae ng kanyang biyenang lalaki. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Pagkatapos, ang anak na babae ng aking asawa, ang aking stepmother, ay nagkaroon ng anak na lalaki. So nagkaroon ng anak na lalaki. Ang sanggol na ito ay half-brother ko dahil anak siya ng aking tatay. Okay? Pero dahil anak siya ng anak ng aking asawa, apo siya ng aking asawa. Tama, di ba? Kaya lolo ako ng aking kapatid sa ama. Ay, okay pa sana ito, sabi niya, hanggang nagkaroon kami ng asawa ko ng isang anak na lalaki. Nagkaanak din sila. So ang half-sister ng aking anak, ang aking stepmother, ay lola rin niya. Di ba? Kaya ang tatay ko ay brother-in-law ng aking anak na ang stepsister ay asawa ng aking anak. Okay pa kayo? Ha? Kung ganon, ayan, kung ganon, ako ay brother-in-law ng aking stepmother. Ang asawa ko ay tiyahin ng sarili niyang anak. Ang anak ko ay pamangkin ng aking ama at ang sarili ko ay lolo ko. Mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka.
Sagutin mo siya, sabi mo, malapad ka. Ay, nako. Another practical way of dealing with hardships is this. Merong isang nanaginip na young man, nanaginip siya. Sa panaginip niya, naglalakad siya sa kalye, biglang may malaking bato sa harapan niya. Tapos narinig niya ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, anak, itulak mo ang bato. Tinulak niya. Ba, hindi niya magalaw. Oh, laki. Ilang oras siya nagtutulak, pawis na pawis. Pagkatapos, nagigising siya. The next day, same dream. Nasa kalye, may malaking bato, narinig niya ang tinig ng Diyos, anak, itulak mo. Tinutulak niya. Isang oras, hindi niya magalaw. Gigising siya. Ilang linggo yun ang panaginip niya. And then one dream. Sa panaginip niya, same thing. Sa kalye, may batong malaki, narinig niya ang tinig ng Diyos, ang sabi, anak, itulak mo. Tinulak niya. After 1 hour na tinutulak niya, hindi talaga gumagalaw yung bato. Matagal na niya tinutulak, hindi gumagalaw. Biglang nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, anak, very good. You may proceed with your journey. Magtuloy ka na sa paglalakbay mo. Sabi niya, Lord, sandali lang. Anong very good? Hindi ko nga nagalaw ito. Ilang linggo ko na tinutulak. Sabi ng Panginoon, anak, very good. Magpatuloy ka na. Ay, sandali Lord, iklaro nyo, paano ako naging very good? Hindi ko nga naitulak, hindi ko nga nagalaw yung bato. Sabi ng Panginoon, anak, anong utos ko sa iyo? Sabi niyo ho, itulak ko. Anong ginawa mo? Tinulak ko ho. Very good. Hindi ko nga ho nagalaw. Sabi ni Lord, anak, sinabi ko bang igalaw mo? Anong sinabi ko? Itulak mo. Tinulak mo. Very good. Tapos sabi ng Diyos, pero bago ka magpatuloy sa paglalakbay, gusto ko tingnan mo yung muscles mo. Alam mo, tinignan niyo yung muscle niya. Ang lalaki. Sabi niya, yan anak, dahil natutok ang sumunod, lumaki ang katawan mo. Anong gagawin niyo sa problema? Anong itulak? Hindi. Hindi. You embrace your trials. Niyayakap. Problema niyo ba itong katabi niyo? Yakapin mo yan. Ha? Kung ayaw mo, itulak mo. Ha? We embrace our trials. Merong isang misis, dasal siya ng dasal, Lord, sana naman itong mister ko magsimba. Hindi na nagsisimba, ilang taon na. And then one Sunday, nagulat yung misis. Habang naglilinis siya ng pinggan, almusal, naglilinis. Yung asawa niya, hinalikan siya. Tapos sabi, sisimba ko. Grabe. Gulat na gulat yung misis. Umalis na yung mister. Magsisimba. Pagbalik ng bahay, lalo siyang nagulat si misis. Kasi bigla siyang binuhat ng kanyang mister. Pagbuhat sa kanya, sabi ni Mrs., alam ko na, kaya mo ako binuhat, nakinig ka sa sermon ni Father. Sabi niya, oo. Alam ko na ang sinabi ni Father, mahalin mo asawa mo. Sabi ng Mr., hindi. Ang sabi ni Father, carry your cross. Ha? Kaya bit niya. What do you do pag kayo may problema? You embrace it. Yung iba, tinatakbuhan. Ayaw. Ayaw buhatin ang krus. Takbo na lang tayo. Pero tandaan nyo, if you embrace your trials, you know who God is during that time? He is your rock. Siya ang ang magpapatibay sa iyo. Kaya pinapatawa-tawa ko kayo, pero alam ko may problema kayo. Maliit o malaki. Pero pagdating ng problema, sino ang Diyos? He is your rock. Siya yung Diyos na hindi papayag na matumba ka. Pag natumba ka, hindi siya papayag na nandun ka. Bubuhatin ka niya. Jesus
is your rock. Sabihin nyo nga yan sa dalawa nyong katabi, Jesus is your rock. Go. When we talk about the rock, we talk about the beginning, yung umpisa. Kaya if we want to stand firm, we need to begin with the firm foundation. Kaya rock is our beginning. Redeemed is our future. Okay? Sa umpisa, para maganda ang lahat, dapat solid. Pero ano yung kinabukasan mo? Diyan papasok ang redeemed. This is salvation. Hindi ko alam kung may mga nagtanong na sa inyo o may kumatok sa bahay nyo, tapos tinanong kayo, ligtas na ho ba kayo? May nangyari na sa inyo yan? Ligtas ka na ba? Yung naglalakad ka, may nag-aabot ng flyer, ligtas ka na ba? Parang takot ka kagad. Delikado ba buhay ko? No? Kaya ito ang tanong, are you saved? Can I ask you this? What is your answer when I ask you, are you saved? Can you answer, ready? Are you saved? Galing. Yung iba galing sa ilong, yung sagot, no? Yes, gano'n, no? But let me give you a theological answer. Ito po ang sagot natin mga Katoliko, ha? Pag tinanong ka, are you saved? Our answer is yes, but not yet. It's not yet fully complete. Why? We are still here on earth. But yes, we are saved. Pero I will show you a very controversial statement. Look at the screen, everybody. Ha? Tingnan nyo mabuti. Ha? Very controversial ito. Pero namnamin natin at nguyain natin. God's priority is not to bring you to heaven. God's priority is to bring heaven to you. You get that? Ang pinakagusto ni Lord ay hindi daling ka sa langit. Kasi kung gusto kanyang dalhin sa langit, hindi ka na binuhay. Hindi ka na dapat ganyang katanda. Noon pa lang kinuha ka na niya. Hindi yun ang priority niya. Ang priority niya, dalhin ang langit dito. So may tanong ako sa inyo. Sino ritong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Gustong pumunta sa langit. Ngayon, no? Ngayon. Ha? Baba ka agad bigla, no? Alam nyo, kung alam nyong mahal kayo ni Lord, hindi kayo dapat natatakot pumunta sa langit ngayon. Amen? Ulitin ko ha, kung alam nyong mahal kayo ni Lord, hindi kayo dapat natatakot pumunta sa langit ngayon. Amen? Kaya ako, hindi ako takot pumunta sa langit. Kahit kailan. Wag lang ngayon. Marami pa ako activities, Lord. Next time, ha? Bakit nyo gustong pumunta sa langit? Sinong nasa langit? Sinong nasa langit? Ang Diyos ay nasa langit. Pero alam mo sabi niya, samahan ko kayo dito. So ano na ito? Langit. That is why heaven starts here and now. Why? Because God is here. Gusto mo pumunta sa langit kasi nandun ang Diyos. Nandito ang Diyos. Kasama rin natin. Yun ang priority niya. Kaya akala natin ang kaligtasan ay pag nakapunta lang akong langit. Hindi. Ang kaligtasan, ang pagtubos ay ngayon. Pagkasama ka ng Diyos. That is what salvation is about. Kaya palitan natin ng konti ang ating iniisip. Kaya totoo to, salvation is holistic. Salvation is abundance. That is why we help people. Why? Para maramdaman nila ang kaligtasan ng Diyos. Tinutulungan natin umangat ang buhay. Ginagawa natin itong feast para tulungan sila sa kanilang mga problema araw-araw. Tulungan tayo because salvation is not just going to heaven. Salvation is here. Salvation is holistic. Salvation is abundance. If you're not yet convinced, go to John chapter 10 verse 10. Tingnan nyo. Anong sabi ni Jesus? I have come that you may have life and have it in abundance. Hindi niya sinabi, I have come para sunduin ko na kayo. Sa langit na lang tayo, walang problema. Hindi. Ang gusto niya sabihin, para magkaroon kayo ng buhay dito
nagganap. Abundance. Kaya meron akong isang proposal sa inyo. Pag tinanong kayo, are you saved? Okay? Ito yung aking proposal. Tapos, yakapin na rin yung sagot na ito. Kasi mag-iiba ngayon ang tingin nyo sa kaligtasan. Ready? Are you ready for my answer? So if I ask you, are you saved? Please answer it this way. Okay? O kayo ngayon magtanong sa akin. Ready? Tapos tingin kayo sa screen. Ready, set, go. Every day. Every day. Why? Because God wants to be with you every day. Gusto kang kasama ng Diyos araw-araw. Yan ang kaligtasan. Hindi lang sa langit, dito pa lang. Kaya pag sinabi nyo, God is my Redeemer, it means God is with you every day. O ito, tingnan nyo ako mabuti ha. Kala natin, ang Diyos, pag nagtanong tayo, Lord, anong gagawin ko? Ano ang kalooban mo sa akin? Ako ba ay pupunta doon o dito sa aking buhay? Ako ba ay saan? Saan niyo ako? Tingnan niyo ako. Hindi ho ganito si Lord, ha? Hindi niya sasabihin sa inyo pag nagtanong ka, doon ba ako o dito ako? Hindi siya ganito. O anak, ganito ha. Diretso ka doon, tapos kakaliwa ka sa buhay, ha? Tapos kakanan ka, tapos ikot ka. Hindi ho siya ganun. Gusto niyo malaman kung paano si Lord maggabay sa atin? You want? You want? Oh, let me give an example. Bro, Mike, halika tayo ka nga. Kunyari si Mike, halika rita. Si Mike ay si Mike. Tapos ako si Lord. Ako si Jesus. Tatanungin ako ni Mike, saan ako pupunta? O tanungin mo. Saan po kayo pupunta? Hindi ako, ikaw. Saan ako? Ako si Lord. Tinatanong mo si Lord, saan mo siya kamaya gusto pumunta? Basta. Lord, saan mo po ako gustong pumunta? Ganda, no? Lord, saan mo po ako gustong pumunta? Tingnan niyo ako, ha? Alam mo sagot ni Lord, hindi siya magtuturo. Aakbay ang kanyang ganyan. Tapos ano sasabihin niya? Halika, punta tayo. Ganito. Ito ang kaligtasan. Araw-araw. Ito, lakad. Dire-diretso. Kasama mo ang Diyos. Ang tanong, aakbayan mo rin ba siya? Yun ang tanong. Aakbayan mo rin ba siya? Aakbayan mo rin ba siya? Akbayan mo siya. Ayan. 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 Oh, ito na kami. Oh, yan. Ganito. Ganito tayo. Ito ang kaligtasan. Ito ang araw-araw. Inaakbayan ka ni Lord. Ang tanong, aakbayan mo ba siya? Pag nagkasala ka, tinatanggal mo yung akbay mo sa Kanya. Tanggalin mo yung akbay mo sa Kanya. Tapos, aalisin mo yung akbay niya sa iyo. Ayan. Tapos, lalayo ka ng konti. Pag nagkakasala tayo, ganyan. Pero iniwan ka ba ni Lord? Hindi. Pag handa ka na, aakbayan ka niya ulit. Akbay ka rin ulit. Tapos lakad na naman kayo. Ito ang kaligtasan. Huwag niyong isipin na ang kaligtasan ay nandun sa langit. Hindi. Ang kaligtasan ay hahawakan ka ni Lord, aakbayan ka niya habang buhay. Punta tayong sabi, halika, dali. Palakpakan natin si Mike. No? Yan ang kaligtasan. Hindi pwedeng mag-isa ka. Hindi papayag si Lord. Nasamahan ka niya. You get this? Kaya ang sagot, are you saved? Every day. That is now your answer. Okay? Para hindi na kayo malito. Kasi gusto akong kasama ni Lord. Put your hand upon your heart, everybody. Sabihin nyo nga ng may pananampalataya ito. Gusto akong kasama ni Lord. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, gusto kang kasama ni Lord. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Di ba minsan ayaw mo siyang kasama? Pero si Lord gusto siyang kasama. Ganyan ang ating Panginoon.
That is what redeemed is about. Kaya pag pinag-usapan natin ang pagtubos, yun ang pagtubos. Hindi siya nangyari lang 2,000 years ago. It is happening every single day of your life. Because Jesus is your salvation. So ito yung ating key passage, Psalm 62 verse 6. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall never be shaken. But let me go deeper. You know, it is easy to have faith at the start and at the end. Madali magkaroon ng tiwala, pananampalataya at pananalig sa Diyos sa umpisa at pag malapit ka ng matapos. Ang pinakamahirap sa gitna. It is because we are easily discouraged. Doon sa gitna, yung hindi mo pa nakikita yung finish line, hindi mo pa nakikita yung panalangin mo, hindi mo pa nakikita yung pangarap mo. Nung nag-umpisa ka, ang galing. Pero pag malapit ka na makikita mo na, ay, madali na yan. Pero sa gitna, itong pinakamahirap. When it is taking longer than you thought, yung para bagang, ba't ganun? Wala pa rin nang liligaw sa akin. Ang tagal na. Kaya naglagay ka ng karatula. May signboard ka. Ano nakasulat? I am single and ready to mingle. Just call my name and I'll be there. Diba? Magtataka ka. Wala ka pa rin trabaho. Kaya tatanungin mo, Lord, ba't wala pa rin akong trabaho? Ay, nakakabayan. Diba? Nag-apply ka. Para makuha mo lang yung trabaho, tinanong ka nung boss. Sabi gaya, ano alam mo? Anong sagot mo? Alam ko po ang number ng kerida mo at number ng misis mo. Sabi nung boss, tanggap ka na! Hayop! Diba? Ang hirap. Pag nandun ka, paano papasok si Lord ngayon? He is now your fortress. When you are in the middle of your journey. Kaya, God becomes your refuge. At the stage of your journey, hindi ko alam, baka may mga journey kayo na nasa gitna kayo. Kung ano mga aspeto ng buhay. This is where Jesus as refuge comes in. Pero ito na. He did not promise that we would reach our destiny without opposition or trouble. Hindi niya sinabi, okay, andun ang iyong sagot. Pero hindi niya sinabing walang oposisyon sa gitna ng biyahe. Hindi. I know you have faith at the start. I know you can have faith at the end. But my question is this, will you have faith in the middle? Will you have faith when it is not happening as you thought it would? Will you remain faithful when it seems like you are going the wrong direction? And it is hard. It is difficult. Mahirap na. Alam nyo, I've been serving God for 41 years. Nag-umpisa ako, 1-year-old ako. Ha? Ito ang napansin ko kay Lord. Ha? Sasabihin ko na sa inyo, ang daming kabataan dito. Para hindi na kayo magulat. Ha? Napansin ko to sa Panginoon. God shows you the end. He will show you the end, that you will win. At the end, panalo ka niyan. Dadating ka at pupunta ka ng langit. But He will not show you the middle. Ganyan si Lord eh. Sa umpisa, kaya mo yan, maaabot mo yan. I-encourage ka rito. Tapos, papakita sa iyo, mananalo ka, pero hindi niya sasabihin to. Grabe pala yung dadaanan mo. Ganun siya eh. Ayaw niyang sabihin. Punta kayo sa Bible. Perfect example. Our Blessed Mother. Si Mama Mary. Nagpakita yung anghel. Anong sabi sa kanya? Hail, favored one. Ikaw ay magiging ina ng tagapagligtas. Yun lang ang sinabi. Ina ng tagapagligtas. Pinakita yung ending. Na ililigtas niyang anak mo. Lahat. Pinakita yung ending. Pero hindi pinakita yung dadaanan ni Mama Mary. Hindi sinabi sa kanya, nung anghel,
Pag umuo ka, grabe, babiyahe ka ng ilang kilometro at doon ka manganganak saan? Sa sabsaban, hindi sa ospital. Hindi lang yun. Pagkatapos mo manganak, hahabulin kayo ng hari. Tatakas kayo. Ma-exile kayo sa Egypt. Naku, hindi lang yun. Yung anak mo, pagdating ng 33 years old niya, ipapako siya sa krus, mamamatay siya, bit-bit mo. Durogan po. Hindi sinabi ng anghel. Siguro kung sinabi yon, hindi ako sure baka nag-no si Mama Mary. Baka sinabi, busy ako, dami kong labada. Ano gagawin ng anghel? Lilipat sa kabilang bahay. Dito tayo sa kabilang bahay. Tekla. Ikaw ay pinili. Hindi ko alam. I'm not sure. But she is very human. Mama Mary is very human. Pero ganun si Lord. Hello? Susunod pa ba kayo sa Kanya? Ganun siya talaga eh. Hindi niya sinasabi yung gitna. Ayaw niyan sabihin. Naalala niyo yung kwento nung sumakay si Jesus sa bangka, sabi niya sa mga disciples niya, let us go to the other side. Punta tayo sa kabila. Pinakita na yung ending. Pero hindi pinakita nung nandito sila, grabe yung bagyo. Halos mamatay-matay sila. Hindi pinakita. Gusto niyo malaman bakit hindi pinapakita ni Lord yung gitna? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Imbitahan niyo ako ulit dito next year. Attend kayo ulit, Hindi talaga. God does not give us all the details. Why? Eto na. Because if we did know the middle, kung alam natin, we will not move to receive the fullness of life God has in store for us. Hindi ka. Hindi mo aabutin yung ending. Kasi grabe pala yung gitna. Ang ganda nung ending. Kaya maganda yung ending kasi yung gitna grabe. Grabe dinaanan mo eh. Kaya lang pag alam mo na, wag na lang. Let me explain that through analogies. Sino may mga asawa dito? Married people, raise your hand. Ayan, okay. Kung alam mo lang, kung alam mo lang, baka hindi mo pinakasalan yan. Naalala ko, nag-aaway yung Mr. at Mrs., away sila. Nagalit na talaga yung Mr. At sinabi niya sa Mrs. niya, kung alam ko lang, sana demonyo na lang pinakasalan ko. Sumagot yung Mrs., hindi yata pwedeng pakasalan ng kamag-anak. Grabe. Kung alam mo lang na itong asawa mo, lolokohin ka. Naalala ko yung may tumatawag sa bahay. Sinagot ni Inday yung tawag. Pagsagot, yung kabilang linya, anong sabi? Inday, si kuya mo ito. Na-aksidente ako. Buksan mo yung kahadiyero ko, may pera, dali mo sa ospital na to, ha? Alam mo sagot ni Inday, hindi kasi kuya. Sabi nung kausap, si kuya mo ito, na-aksidente ako. Hindi kasi kuya. Inday, maniwala ka. Kunin mo yung pera, dali mo sa ospital. Dali, hindi kasi kuya. Sabi nung kausap, bakit hindi ka naniniwala ko si kuya? Inday, kunin mo. Hindi kasi kuya. Kasi ang tawag sa akin ni kuya, cupcake. Patay kang bata ka. No? Kung alam mo lang, di mo gagawin. Kaya sa gitna, na hindi mo alam, sino si Lord? Refuge. Let God be your refuge in the journey in the middle. Because you do not know what is going to happen. So what do you do when you have no details? And you are at the middle of your journey. Two things. Number one is to remain faithful. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, remain faithful.
wherever you are right now, please remain faithful. Huh? Always give your best. You may not be in the right place. You may not be with the right people, but do the right thing anyway. And God Himself will give you the right reward and the right blessing. Huwag niyo hong gagayahin ang mga taong ito. Yan. Grabe, no? Bang iba talaga, no? Lalo na ito, ang nakakalito. Ay. Sila pa magkahawak ng kamay. Remain faithful, please. Habang ikaw ay nasa gitna at hindi mo alam ang gagawin mo, maging tapat ka. The second thing you need to do is to trust Jesus more. Because He tells you the truth. He is saying, I am not just the God of the start. I am not just the God of the end. I am also the God of the middle. Nandyan din ako. And I am the God who will bring you through your trials, your loss, and your adversity. I am the God who will see you through. This is who your God is. Jesus is your rock. He is your Redeemer. He is also your refuge. Let me end. Can I ask you to stand up, everybody? Tayo po tayong lahat. Nung January, ito lang pong January, ang nanay ko, itinakbo ko ho sa ospital kaagad. Tinakbo talaga. Kasi parang hindi makahinga. So my mom, 3 taon na po siyang bedridden. May dementia, may Parkinson's. So tinakbo namin sa ospital after the Sunday feast, after I gave a talk. Napansin namin, parang hirap huminga, tinakbo namin. Pagdating doon, alam ko nang gagawin kaagad. Tatawag ako kaagad ng pare for anointing of the sick. Yan ang gagawin ko kaagad. So, yung pamangkin ko, kasi may kapatid ako na kinuha na rin ni Lord 8 years ago. Yung tatay ko, I was 19 when the Lord brought my dad to heaven. So, 4 lang kami sa pamilya. Ako, bunso, kuya ko, tatay ko, tapos nanay ko. Tapos sinabi ko sa pamangkin ko, kuha ka ng pare. So, dumating yung pare, inanoint yung nanay ko. Pagkatapos no, na-stabilize yung nanay ko, na ipasok na sa regular room. On the 3rd day na nasa ospital yung nanay ko, binisita ko, nung pauwi ako, sa akin na nakatira nanay ko eh. Nung pauwi ako, may naramdaman lang ako sa sarili ko. Nasabi ko, parang mag-isa na lang ako. Bakit? Wala na tatay ko. Wala na ang kuya ko. Tapos yung nanay ko may sakit pa, parang mag-isa na lang ako. Alam mo, mararamdaman ko pa lang yung lungkot. The Lord revealed to me something at that moment. Nagmamaneho ako mag-isa eh. The Lord showed me, talaga, mag-isa ka. Hindi totoo yan. Andyan ang pamilya mo. Andyan ang mga kasama mo sa feast. Hindi ka mag-isa. Andyan yung mga nag-aalaga sa nanay mo. You are not alone. Biro mo, mag-i-emote pa lang ako, ha? Gusto ko palang umiyak. Biglang sabi mo, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala. Kasi pag naniwala ako niyan, it will spiral down into my life. And the Lord would like to, umpisa pa lang, I'm your refuge. Uy, hindi totoo yan. And then the Lord showed me another scene in my mind, in my vision. Ano yan? Yung nasa ER yung nanay ko, tapos dumating yung pare to anoint. Pinakita niya sa akin on the 3rd day. Sabi niya, tingnan mo ulit yung eksena na yan. Nakita ko ulit eh, sa aking isip. Nandun ako sa paan ng nanay ko. Sabi niya, tingnan mo, nandyan ang nanay mo. Nandyan ka. Tingnan mo yung pamangkin mo, kamukha ng kuya mo. So 3 na kami. Tingnan mo yung pare. Alam niyo kung sinong pare ang dumating? Bombay. Bombay na pare. Unexpected. Kasi
Wala namang Bombay na pare sa area namin. May visiting priest na Bombay doon sa parokya. At wala yung pare. Yun ang nadala ng pamangking ko. Sabi ni Lord, tingnan mo, andyan tatay mo, andyan yung Bombay. Kumpleto kayong apat. Hindi totoong nag-iisa ka. Huwag kang maniwala. Grabe yun. Lakas ng dating sa akin. No? And you know what? That prepared me for what happened last week. God prepared me by telling me, you are never alone. Because last Friday, my mom passed away. Inilibing ko po ang nanay ko noong Wednesday. Kinuha na ni Lord ang aking nanay. Pero that prepared me na I am not alone. Isa na lang ako, orphan. Wala na kuya, wala na nanay, walang tatay. Pero that prepared me. You know what happened? My feast in Alabang, nung namatay ang nanay ko, kaagad, sabi nila, wag na kayo mag-alala ng kung ano-ano ha. Wag kayo masyado mag-iisip ng kung ano-ano. Kami na maghahanap ng pare gabi-gabi. Kami na hahanapan ng choir gabi-gabi. Kami na rin magpapakain ng mga taong bibisita ha. Kami na. Ang gawin mo na lang, sabi nila sa akin, mag-emote. Mag-iiyak-iyak ka doon. Para hindi mo na iniintindi kung ano-ano. And that is God telling me, you are never alone. You are never alone. Yung umaakbay sa'yo, si Lord, di lang siya isa ha. Nagpapadala siya ng mga kasama mo sa community. Nagpapadala siya ng mga tao sa pamilya mo, kaibigan mo, para sabihin sa'yo, huy, di ka nag-iisa. Pinadala ko sila para maramdaman mo na you will never be alone. So brothers and sisters, believe in that. Embrace that truth. Because God is always with you. Put your hands upon your heart, dalawang kamay sa puso, close your eyes, bow down your head. God is here. He loves you. He cares for you. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Blessed be your name now and forever. Lord, we need your embrace. We need your touch. Renew me today. Make my heart new. So I will always believe I am never alone. Brothers and sisters, embrace this truth in your heart. God is with you always. Thank you, Jesus. And as you embrace this truth, worship Him. God is here. God is here. Take away what's not from you into my heart and make it new. When there are things I can't control, help me trust in the unknown. Take what's not for me to hold, break me apart and make me whole. Lead me to where I should be. Show me things that I can see. All my King whose roars the stars obey. Let your will be done, Lord, have knowing that the victory is yours, so we'll praise to you. Even when my dreams don't go my way, oh Lord, I will give you my life and all my days, surrender and trust in all your ways. I will be still, knowing that the victory
dreams will go my way, oh Lord, I will give you my life and all my days, surrender and trust in all your ways. I will take away what's not from you, empty my heart and make me new. Many things I can't control, help me trust in the unknown. Take what's not for me to hold, break me apart and make me whole. Lead me to where I should be, show me things that I can't see. Oh, my dear, whose voice the stars obey. Let your will be done, Lord, have your way. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Have your way in us. Have your way. Tingnan nyo nga mga katabi nyo. Mahal nyo ba yan? Sabihin mo sa Kanya, your prayers will be answered. Let's give the Lord a big hand again. Bless His name. Thank you, Jesus. Can you be seated for a while? Can you show my slides again? Yung mga last part ng slides ko. Ha? I invite you to be part of my social media family. I'm very, very active po sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, pati TikTok po, pinasok ko na. Ha? Just to bless many people. So if you want, you can take a picture of this and then later you can follow me sa mga social media natin. Ha? Talagang active, palagi ako nagpo-post para makaabot tayo sa maraming tao. Ha? Also, kami mag-asawa, we have a program, we call it Quares Start. This is live every Monday and Friday, 9 p.m. Sandali lang yan, 30 minutes. Punong-puno ka na ng salita ng Diyos. So I invite you, be part of this. Online po ito, Facebook, YouTube, and also TikTok. No? Just be part of that. Also, kaming mag-asawa, meron kaming podcast. Ang pangalan ay Umagang Kay Gogna. No? Yan ang aming podcast. So please listen to the podcast through Spotify and Apple Podcast. Also, ito po ang aming feast. I preach every Sunday in Bellevue Hotel in Alabang. Kung may mga kilala kayo mga nakatira sa Alabang area, please invite them to join me. I have 2 sessions. I preach 2 sessions. Ito yung mga itsura namin. Ganyan, tingnan nyo yung mga itsura ng mga tao. Tawa ng tawa. Kasi ang speaker, kuwela, no? Kung ano ang aking ginagawa. Kumukuha rin kami ng parang mga masasayahin. We believe that the feast is the happiest place on earth. Amen? Why? Because we serve a happy God. Masayahin ang ating Diyos, ha? So kung may kilala kayo, please tell them to visit me there. Also, I bring people to pilgrimages this year. Sa September, tayo ay pupunta sa Eastern Europe and we're also going to go to Vatican for the Holy Doors. So if you're interested, message me or message the number there. Okay? Yan po. Tapos ako rin ay may mga libro. Ito yung lasting gifts you can give your children. If you're a parent, please have this book. Basahin nyo ang librong ito. This is life-changing for your relationship with your children. May nag-message sa akin, babae, sabi niya ganyan, Sir, salamat po sa libro niyong Lasting Gifts. Dahil po dyan, tumino ang nanay ko. Huh? So yung nanay niya ang tumino. So tawan-tawa ko talaga. Message kami. After 2 weeks, I gave a talk in a company. Nag-gate crash silang dalawa nung nanay niya. Hindi naman sila parte ng kumpanya. Pagkatapos ko mag-talk, nandun, sa likod. Nilapitan ako. Sabi ganyan nung babae, Sir, ako po yung nag-message sa inyo. Ito po yung nanay kong tumino. No? So tawan-tawa kami, ganyan, kwento-kwentuhan. Pagkatapos namin magkwentuhan, pagtalikod ng anak, naiwan yung nanay. Yung nanay, grabe iyak.
Tapos alam mo, sabi niya sa akin, "Sir, walang biro itong libro mong Lasting Gifts saved my relationship with my daughter." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Kasi itong daughter ko, habang lumalaki, nagiging astronaut." Sabi ko, "Astronaut?" "Oo." Palagi yan sinasabi, "I need space." Palayo ng palayo sa akin. Nung binasa ko yung libro mo, alam ko na gagawin ko. Tapos alam mo, iyak siya. Hinalikan ako, sinampal ko nga. Pero yun, yung babasahin mo lang and it will change how you deal and navigate your parenting. Also, if you are married, ito po ang basahin nyo. Keep the Love Alive. This is a book for married people. This will bring out the best in your marriage. Also, I wrote a book with our founder, Bo Sanchez. Ito yung libro namin. Kung gusto mong yumaman, huwag kang mangutang. Maniwala kayo, Bombay na nagsasabi sa inyo nito. Nawalan na ako ng negosyo. This is a funny book. All my books are bestsellers because they are funny to read. Pag binasa nyo, tatawa kayo. Pero meron kayong matututunan. Tapos itong bagay na bagay sa karamihan sa inyo, itong librong Breakthrough. Breakthrough is this: if you have a dream and your dream is there, you are here, definitely there will be barriers between you and your dreams. How do you reach for your dreams? You need a breakthrough. So read this so that you will be embracing your dreams and your prayers very, very soon. And because this is my first time here in your feast, look at the screen. I would like to give you my book. Ay, nasa na? Ano na nangyari? Ayan, oo. Basta, may autograph doon, ha? Kunin nyo na lang. Libre ang autograph, ha? Thank you. God bless you, everybody. Thank you. Alright, isang malakas na palakpakan para kay Brother Arun. Ayan, so sa lahat po na mangungutang, bawal. Bawal. Bro, Arun, pwede pong magpa-group photo tayo kasama ang ating mga attendees. Yan, tayo na lang tayo lahat. Ayan, tapos pwede nating occupy yung gitna. Then dito po tayo, kasama yung mga attendees natin. Yung photographer natin sa unahan na lang. Yan, nagulat yung photographer. Sino photographer natin? Media. Ayan, tayo na lang po tayo Ayan, para kita ang lahat. correct. Yan, okay lang po, basta nasa gitna po kayo. O nga po, malaki nga po kayo. Ayan. Kuya Lep, Kuya Philip, ayan. Naku, may dalang Holy Spirit si Father Albert. Andito na rin. Complete attendance. Alright, jump shot? Wala? Okay. Maraming salamat pala panuli natin, Brother Arun Gogna. Father Albert, Brother Arun, we want to take this opportunity na pagdasal din natin si Brother Arun. So sakto, nandito na si Father Albert. Father, can you please pray for Brother Arun? Sige, pag-pray po natin si Brother Arun. Pwede niyang tayo po kayo ulit. And if you're comfortable, kindly raise your hand over Brother Arun. Almighty Jesus, we come before you to lift up in prayer our Brother Arun. You have already done so many wonderful things through him and through his ministry, to his person, through his words, his writings. All the things that he does is to bring you to more people. We ask you to bless his heart, keep it safe from all temptations, always keep him humble and focused on you, always keep him pursuing your glory at all times and in every way, and may he never tire of finding new ways to present you to others. Bless his family, his loved ones, his friends, those who care for him and for whom he wakes for every morning, that together they may be a symbol of your love up there in heaven. All this we ask in Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Arya. Palapanuli natin, Brother Arun Gogna.